Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ipinahayag po ni Speaker Martin Romualdez na ngayon po ang ayuda 500 billion o kalahating trilyon po, no? Yung ayuda ng Pilipinas o budget sa 2024 national budget natin. Pag-usapan din po natin, ito po 14 days po na si Tatay Digong, yung gikan sa masa, ay suspended. Hinalal ng mamamayang Pilipino yan, no? Tapos pagbabawalan nyo nang wala naman kayong basihan, kundi mga reklamo lamang ng reklamador lahat yung mga yan. Reklamo dito, reklamo dun. Yung nagreklamo na yan, matagal na po nagre-reklamo yan. Si President Duterte, presidente ng Pilipinas yan. Binoto yan ng tao. Masyadong, pipigilan nyo magsalita ang dating presidente. Anong gusto ninyo talaga mangyari sa Pilipinas? Grabe, yung atake, yung walang patumanggang atake sa mga Duterte, hindi nyo kayang pigilan. Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, ano po yung kinagulat ko? Una kong kinagulat, yung laki po ng diferensya ng budget ngayon at saka budget natin noong totoong may pandemya tayo. Yung naka-lockdown tayo, no? Ang budget po natin sa Bayanihan 1 and 2, mas malaki pa po yung budget natin ngayong 2024 sa ayuda ngayong 2024. Ang tanong ko nga, bakit? Bakit mas malaki pa yung magiging ayuda ngayon samantalang wala naman tayong pandemya? Kinakailangan po sagutin ito eh. Tignan nyo po, ayon po dito sa ating, ito naman po, hindi naman po natin source to. Sino po nagsabi na 500 billion ng ayuda? Si Speaker Martin. Hindi niya po madidina yan. Sabi niya, 500 billion inilaan nila sa ayuda. Kalahating trilyon pa nga sinabi. Pero ito po ang budget nung Bayanihan 1. Alam niyo ba kung magkano ang budget natin nung Bayanihan 1 nung namigay ng 8,000 bawat pamilya na walang trabaho? Ito po ay nagkakahalaga ng 140 billion lamang noong ito ay 2020. Noong 2021, nagkaroon po ng Bayanihan 2. Lumaki po ng konti, 165.5. Lahat po ba yung 140 billion at 165 ay pinamigay po bilang ayuda? Hindi po. Hiwa-hiwalay po yan. Kasama po dyan yung pag-hire pa ng mga training tsaka contact tracer. Naalala niyo yan? May mga trabaho na contact tracer, no? Construction ng kung ano-anong mga pasilidad. Kasama pa po yan. 2 taon po na halos hindi nakakapaghanap buhay yung mga tao, mga mamamayan. 300 billion lang po sa loob ng 2 taon. Ngayon po, ang ayuda natin ngayon, 2024, ang ayuda po natin, 500 billion. Nung may pandemya tayo, hindi makapaghanap buhay ang mga tao, ang ayuda lang natin, 300 billion sa loob ng 2 taon. Ngayon, wala ng pandemya, nagtatrabaho ng mga tao, 500 billion. Kahit na ano pong kwenta ko sa aking utak, kaya po ako nagtatanong, bakit? Bakit po nangyari ito? hindi ko po makuha eh. Paano po nangyari na mas malaki pa yung budget natin ng ayuda sa panahong tapos na, no? Sa panahong tapos na yung pandemya kaysa yung 1 taon, kaysa yung 2 taon nang nasa pandemya tayo. Kinakailangan po masagot to ng mga nagbabudget. Ikalawa kong tanong, saan po kukunin? Saan po kukunin yung budget? Kasi alam ko, napilitan mangutang nung panahon ni Pangulong Duterte. Di ba? Napilitan po tayo. Kasi nga, bakit hindi ka mangungutang? Hindi mo nga pinalalabas ng bahay. Kaya normal po na dapat ka lang ipangutang mo yung mga Pilipino noon. Dahil hindi sila makalabas ng bahay. Para maghanap buhay. Ngayon po nakakapaghanap buhay ang mga tao, mas malaki pa po yung ayuda natin, yung budget po natin sa ayuda. Kaya ang tanong ko po, saan po yan kukunin?
Aminado po yung dating administrasyon na yan po ay inutang dahil alangan namang hayaan mong mamatay yung mga tao, hindi makakain. Pero bakit po tayo kung sa utang po yan, kasi imposibleng imposibleng surplus yan eh. Di ba? Imposible po dahil alam naman natin, umunlad na po ba sa maikling panahon, umunlad na yung Pilipinas, nagkaroon tayo ng surplus. So ang tanong ko po, ito po ang katanungan ko, kung nakakapaghanap buhay naman ng mga Pilipino, no? Ngayon, dahil tapos na po yung pandemya, normal na po na naghanap buhay, bibigyan din po kami ng katulad ng binigay nung panahon ng pandemya. Dodoblehin po ba? Kasi 2 beses nagbigay ng ayuda noon. Ranging from 6,000 to 8,000. Ngayon po ba mamimigay din ngayon sa lahat sa buong pamilya? Kasi saan dadali ng pera? Kung hindi po mabibigyan. Ikalawa, bakit po kinakailangan magkaroon tayo ng ayudang ganyan kung uutangin? Kaya ang dami pong katanungan eh. Saan po kukunin yung 500 billion na yan? O yung buong budget natin ng ilang trilyon? Nagdagdag pa kayo eh, di ba? Ikatlong tanong, di ba namumblema kayo sa 125 million na confidential fund ng Vice President combined with the DepEd? Vice President lang pala, 125 billion na confidential fund ng Vice President Sara Duterte. Bakit po 125 million problema ninyo kung saan ginagastos? Bakit po ito parang walang namumblema, lalo na sa Makabayan Black? Bakit po wala nagtatanong kaya sa inyo? Saan dadalhin yung 500 billion para sa ayuda? At bakit po mamimigay ng ayuda na mas malaki pa yung pinamigay na ayuda nung panahon ng pandemya? Hindi ko po maintindihan. Hindi ko po maintindihan. Pasensya na po kayo. Kung masama po magtanong, so be it. Masamain nyo po yung tanong. Kinakailangan po namin magtanong. Wala po Ngayon ko lang po naisip to eh. Tinignan ko eh. Ayan naman yung record oh. 140 billion yung Bayanihan 1. Yung Bayanihan 2, 165.5. So total, 305.5 billion. 2 taon na may pandemya. Yan po yung budget ng ayuda. 305.5 billion ang budget sa 2 taong hindi makapaghanap buhay ang mga Pilipino. Ngayon po, ang tanong ko po, nagtatanong lang po ako, saan po gagamitin yung ayudang, bakit po mamimigay tayo ng mas malaking ayuda ngayon, gayong tapos na po yung pandemya? Nahihirapan po yung aking kalooban. Hindi po ma-reconcile ng aking utak. Ulitin ko po uli ang tanong, saan po kukunin yung mga pondo? Kasi, nung pandemya, justified po. Justified po yung pamimigay ng ayuda, naka-lockdown tayo. Justified po yung pangungutang dahil mamimigay kayo ng ayuda. Kung uutangin po yan, justified po kaya na uutang tayo ng mas malaki pa sa inutang natin ng pandemya para lang po mamigay ng ayuda na mas malaki pa ang papamigay natin ngayon? Justified po kaya yung pangungutang natin ngayon kahit wala ng pandemya? Ikalawang tanong, justified po ba na mas malaking ayuda pa ang ipamigay natin ngayong walang pandemya kaysa 2 taong may pandemya? Yung budget natin ng ayuda sa 2 taon, nahigitan pa po ng 1 taong budget sa panahon na walang pandemya. Sana mali ako. Sana may magpaliwanag na magaling. Pati po mga dilawan, kahit po dilawan na magliwanag kasi magaling kayo sa mga numero eh. Sana po mali ako pag ako po mali, pag meron po nagsabi sa akin, mali ka ba dong? Hindi mali ka ng pag-intindi. Hindi ganyan yan. Tatanggapin ko po na mali ako. Sana po lang may magpaliwanag. Kasi po, yung simple pong, marami pong mga simple lang kami mag-isip. Ang dali pong i-spelling namin eh. Yung mas malaking budget, ay yung nung panahon ng wala ng pandemya, bakit mas malaki yung budget sa ayuda sa loob ng 1 taon kaysa sa 2 taon na may pandemya? Wala akong binibintang. Nagtatanong po ako. Nagtatanong po ako. Kung sasagutin po ninyo, magpaliwanag kayo at magustuhan namin ng paliwanag, okay. Kung hindi po, ano magagawa natin? Magtatanong at magtatanong po kami. Yung mga mahuhusay po at magagaling, ito na po yung pagkakataon natin na makisagot.
Kasi hirap po. Tapos 125, ang laking issue, Makabayan Black, especially address sa Makabayan Black at saka kay Risa Ontiveros. No? Ito po, especially address ko po sa inyo. Problema nyo ng problema yung 125 million na CIF, confidential fund. Bakit po tahimik kayo sa 500 billion na ayuda, budget sa ayuda, na mas malaki pa sa sa dalawang bayanihan 1 and 2 na budget natin nung panahon ng may pandemya. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman